Buenos dias, damas y caballeros. Maybe by now, marami na kayong nakikita yung mga world news organizations featuring the Philippines as one of the was one of the countries to be hardest hit by the fuel crisis caused by the Iran, US and Israel war. So marami nang kumukover sa atin dahil may mga protest rallies na gumaganap at our President Bongbong Marcos made history as the first president all over the world, first president to declare a state of energy emergency. Okay naman yung action, proactive. Mas okay yan kaysa yung sinabi ni Claire na walang krisis. You cannot make the problem go away by denying there is a problem. You cannot make the oil crisis go away by saying there is no oil crisis. There is no emergency situation. So okay itong ginawa ni President Bongbong Marcos. Pero ang problema lang dito, parang na rin for President Marcos to be the first to do that. Parang admission na rin ito na meron talaga tayo problema. Meron talaga tayo, hindi natin nakapag-imbak ng fuel. Mawawala na ito in a few days from now. At magkakarasyon na tayo ng fuel at magkaka-rotational blackout na rin tayo. Even here in Metro Manila. Kasi nga ang gobyerno natin, hindi lang natin na balita ito noon kasi ang dami mga issue puputok. We need dollars. Malaki nito, binenta na rin ni President Bongbong Marcos. So we need dollars, and hindi lang dollars, billions of dollars dahil nagkuhan na, di ba? Halos nagtriple na. Good morning. Halos nagtriple na yung presyo ng fuel. So we need money. Pero di ba, as we told you in several vlogs back, na inamin ni noon Finance Secretary pa si Ralph Recto na we started the year with a deficit of 200 billion. Ibig sabihin, nagsimula pa lang taon, utang na tayo ng 200 billion. So in short, itong gobyerno hindi talaga pinagandaan ng mga anuman sakuna. Kaya di ba yung sinasabi ni Loren, sana yung mga emergency funds natin, hindi talaga pinagandaan ang sakuna. Kumbaga from the start of the Marcos administration, kung ano man kapalpakan ng Duterte administration in the financial sector, in the financial level, inulit lang nila. Nagnakaw si Duterte, nagnakaw rin ang mga Marcos boys. Nagnakaw si Duterte ng 8 trillion kasi na-inherit niya yung gobyerno kay Pinoy. May utang lang natin ay 5 trillion. Si Pinoy naman na-inherit kay Gloria 4 trillion. Ibig sabihin, sa buong 6 years 1 trillion na nadagdagan ni Pinoy. Pero kay Duterte 8 billion na dagdagan, 8 trillion. Ngayon kay Marcos
At i-check nyo ito, i-google nyo ito kung magkano na ang external debt ng Pilipinas. National debt, 17 to 18 trillion ang utang natin ngayon. 17 to 18 trillion na. Ibig sabihin, sa more than 3 years pa lang ng Marcos administration, nangutang na ito ng 4 trillion. 4 to 5 trillion. Baka by the end of the term of President Marcos, umabot na yung utang natin ba siguro by mangutang siya until 2028 ng 8 to 9 trillion, and that is very likely, and I will be proven right in this kung hindi magbago yung pagnanakaw ng mga Marcos boys. Magiging from 13 to 20, 21, 22, 23 trillion. 21, 22, 23. Remember my word, kasi mangyari ito by 2028. 21, 22, 23 trillion na utang natin dahil sa mga utang ni President, dagdag na utang ni President Bongbong Marcos. Ibig sabihin mangungutang siya ng 4 to 8 mga 8 to 9 or 10 trillion, even 10 trillion. Kasi nga wala nga talaga mga austerity measure, wala nga yung pagpigil sa mga magnanakaw na magnakaw, hindi hinahabol yung mga magnanakaw, kaya walang natatakot sa batas. Tingnan mo si Bong Revilla, nagregret pa, sana hindi na lang daw siya nag-surrender, siya lang daw pala ang sinampulan. Ganon eh. So wala na magsusurrender ngayon kasi unfair daw eh, siya lang doon nakakulong. Akala niya lahat sila arestuhin, pati sila Cheese, sila Jinggoy, at saka sila Joel Villanueva, pero wala rin. so talong-talo siya. So ganon ang kuwan natin. Ganon na ang sitwasyon natin ngayon. We will be hardest hit. All of you will be hardest hit. Lahat, mayaman, mahirap, we will all be affected by this. Kaya ito ng parati ko sinasabi, hindi tayo maka-afford para maging konsentidor ng pagnanakaw ng gobyerno. Kahit sino pa mang gobyerno, kahit ano pa mang gobyerno. Kahit during the Pinoy administration, critical rin si Bat sa mga bad projects nila. Thank you sa mga bad projects nila. Kasi tayo nga ang magbabayad niyan. Hindi naman sila eh. Sila kumita na 3 billion, hindi nila maubos yung pera. Kahit makasampu-sampu pang crisis tulad ngayon. At ang gagawin nila, tulad kinasaldi ko, lilipat lang sila sa ibang bansa na mas stable, like Amerika, dahil kahit pa paano America produces 60 to 80% of its oil. Apektado rin sila pero not that much. So yan lang gagawin ng mga politiko. May mga bahay yan sa abroad, tayong maiwan dito sa Pilipinas to pay the price of our supporting even the bad policies or pagiging bulag. So let this be a lesson to us. Okay, na kahit suportado kayo dito sa Marcos administration, pero kung mali naman ang ginagawa, punahin nyo rin. Because kung hayaan lang natin ituloy-tuloy nila yung mga maling palisiya, aksyon at sistema nila, hindi sila magbabayad sa mga katiwalian o kapalpakan nila. Tayo, yung mga Marcoses, trillionaire rin na mga yan, from the father pa, diba? Sabi ng Guinness Book of World Records, pinakamalaking nakaw ginagawa ni Ferdinand Marcos Sr. So hindi sila magsasuffer, tayo. Kaya kalimutan na natin na okay,
may loyalty tayo kasi mga Pilipino sa pula, sa puti, ganun. Kay Nora, kay Vilma, pero hindi ito showbiz eh. Hindi ito sports eh. Kung nakikita nyo mali, unahin nyo. Because that is your responsibility at tayo magsasuffer. Tulad ito, sa pagnanakaw nila nung panahon na walang krisis, wala na silang ginawa kundi nakawan tayo. Sila Romualdez, dinidepensahan nyo rin sila Romualdez. Ngayon tayo ang magbabayad sa mga kwan nila. We will be left to not only to pay yung mga nakaw nila, to pay up. Tayo rin ang magsasuffer yung mga consequences sa ginawa nila. Ngayon, nung okay, stable ang sitwasyon sa buong mundo, inubos nila yung pera natin. Wala tayong savings. Kahit PhilHealth, 90 billion kinuha nila. Kahit sa gusto pa nga nila kunin, kahit sa SSS, GSIS, diba? Buti na lang nag-ingay tayo. So kawawa tayo. Kaya if you are suffering, na picture nga pati sa mga world news, yung halos naglalakad na lang mga tao sa Commonwealth Avenue dahil wala nang mga bus. Nalulugi yung mga bus, kaya hindi na lumalabas sa mga garahe. So kung nagsasuffer kayo, siguro wake up call na rin ito sa atin para wag maging konsentidor sa maling palisiyan ng gobyerno. Dahil ang loyalist kayo dito sa ganoon rin sa mga Duterte, wag maging konsentidor sa mga magnanakaw at mamamatay tao. Dahil in the end, tayo lahat magsasuffer sa consequence ng mga aksyon nila. So yun lang ang reflection natin on this fuel increase and fuel crisis affecting the whole world ngayon. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.